Okay, magandang araw mga kababayan. Breaking news itong balitang bibigyan natin sa inyo. Ito, nagsalita na si Senador Erwin Tulfo, mga kababayan, kung saan galit na galit sa nangyaring ginawang hearing nito ni Senador Marcoleta at saka ni SP Cayetano, kung saan tinasabi niyang illegal itong ginawang hearing dito sa may Blue Ribbon Committee. At doon nga sa may hearing na yun, mga kababayan, nagkaroon nga na dadamay, nabanggit ng pangalan ito ni Erwin Tulfo na kung saan katanggap ito ng mali-malitang pera. Kaya ito, pakinggan natin yung video nito, At yung video nito, nagsalita ito si Erwin Tulfo na kung saan talagang ipapa-aresto niya kung sakaling bumuulit na panibagong hearing sa Blue Ribbon Committee itong si SP Cayetano at saka si Senator Marcoleta, ay ito'y kanyang ipapa-aresto. Itong pakinggan niyo mga kababayan, itong kanyang binanggit, talagang matindi ito, talagang kung saan ito, talagang walang takot niyang inihayag yung salita na ito Talagang ibig sabihin, talagang nanghahamon na siya. Talagang away-away na talaga ito mga kababayan. Ito, pakinggan natin ito. Sa nagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng pekeng hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibitbiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Ayan mga kababayan, Isinagawang hearing ng Blue ibig Ribbon sabihin, sinasabi ito ni Senator Erwin Tulfo na siya ang pinaka-legit talaga na siyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi natanda natin mga kababayan, nakarang mga araw lang, nagkaroon ng quorum at saan tinilaga nga si Wing Gatchalian bilang isang banibagong SP ng Senado, mga kababayan. At ngayon nga to si Erwin Tulfo ang siya ang niligay bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At kaso nga nagkaroon ng hearing nakarang araw itong si Senator Marcoleta at saka to si SP Cayetano at dawit nga itong pangalan ni Erwin Tulfo na isa sa mga tumanggap ng maletang pera Kaya ito ginagalit niya. Kaya sabi niya nga pag ito naggumulit ng panibagong hearing itong itong patama ito kay kay SP Cayetano binabanggit siya tsaka to kay Marcoleta na kaya niyang paarestuhin paaresto niya sa USAA itong dalawang ito. Kung sakaling di man arestuhin ito ng USAA itong si SP Cayetano at si Dante Marcoleta, sabi niya kukwelyuhan niya at bibit-bitin niya palabas. Medyo mabigat yun, mabigat na kaya niyang gawin yun kay Marcoleta at saka kay SP Cayetano. Medyo mabigat ang kanyang pananalita mga kababayan kasi ang mangyayari dito talagang matinding gulo to mga kababayan. Nakikita ko matinding gulo to ang mangyayaring ito. Parang pikon na pikon kababayan, pikon na pikon tong si Erwin Tulfo talaga. Talagang siguro nadama yung pangalan niya. Hindi ko lang at kung maraming tao kasi naniniwala talagang si Erwin Tulfo ay sangkot mga kababayan sa sa sinasabing baleta Ito nga may basa natin isang comment dito Sabi ng isang comment dito, kung nababanggitin yung pangalan, sabi ng comment, dapat ikaw ang arestuhin, impacto ka, magnanakaw ka tapos ikaw pa yung magsasampa ng kaso. Hanip talaga bendalo pa sa batas, magnanakaw, arestuhin dapat yung impactong yan. Tapos sabi ng isa naman dito, wow na wow, kung sino pa yung magsasampa ng kaso
saan ka kumuha ng kapal ng mukha, halatado ka na. Sabihin mga kababayan, galit na galit, no? Talagang galit ng mga taong bayan na naniniwala, karamihan sa ating mga kababayan na si Erwin Tulfo, ang magkapatid na ito, ay sangkot talaga sa may maletagang talaga mga kababayan sa pagtanggap ng mga mali-maleta. Kasi ito nga si Soto, no, ay isa rin mga kababayan, si Lacson, sa mga nabanggit doon. Marami pang mga kongresista yung mga nabanggit doon. Napakarami, pati yung Makabayan Black ay nabanggit din doon na kung saan nakatanggap nga ng mga maletang pera. Talagang nakakaawa mga kababayan, nakakaawa yung Pilipinas, nakakaawa yung taong bayan. Kasi mga politikong ito na kung saan sumumpa sila na maglilingkod sila sa taong bayan, pero ang nangyayari, sila pa ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. At mapapansin po natin, itong mga tiwaling mga politiko nito, sila yung nagpapahirap sa ating bansa. Totoo lang mga kababayan, kasi po ang ninanakaw nila ay bilyon-bilyon, trilyon na mga kababayan yung ninanakaw nila. Yung mga testimony nga ng mga 18 Marines, 18 ex-Marines, sinasabi nga nila doon na sa isang linggo ay nag-deliver sila ng mali-malitang pera, no? Umaabot ng ilang maleta yon sa isang linggo. Grabe mga kababayan, talagang umaabot nga daw ng 800 billion sa 33 months ba yun? 36 months. 36 months, ibig sabihin 3 years na. 3 years na silang nag-deliver ng mali-malitang pera. Grabe. Bukod doon, iba pa yung mga yung mga budget sa mga iba sangay-sangay ng gobyerno kung saan kinakatkong nila makababayan din. No? Binabawasan nila yung mga unprogrammed fund, kinukuha nila rin doon. Kaya grabe pala, kaya yung ating election pala na to, yung bago dumating ang 2025 election, tama ba? 25 ba yung huling election natin ng Senado? O di ba mga kababayan, grabing palang perang nilabas nun. Si Soto nakatanggap, di ba? Ilang maleta rin ang tanggap niya. Tsaka si Lacson, yun ginamit yun sa may election. Kaya talagang grabe. Kaya hindi magalit ang taong bayan sa nangyayaring balita ngayon, kasi ang ating Pangulo iimbis na ipagtanggol yung taong bayan, no, ay nangyayari pinagkatakpan pa nila itong mga magnanakaw nito, no. Maraming nakasuhan lalo sa mga majority. Isa na diyan si Jingo Estrada, susunod na diyan si Senador Villanueva, no? Kaya si Chis nga bumaliktad na, kasi talagang alam naman natin na talagang binabanta niya, pinatawag pa sa Malacanang niya para kausapin na bumaliktad, kaya bumaligtad siya kasi ayaw yung makulong Kaya ngayon, sama ng tingin ng taong bayan sa kanya kay Chis, no? Isa siyang tatatawag na yung Judas, no? Judas ang bansag sa kanya ngayon. Kaya yan mga kababayan, talagang abangan natin ito, kasi sa Lunes ay magkakaroon ng hearing ang Blue Ribbon sa pangunguna naman ni Erwin Tulfo, no? Di natin alam kung anong mayayari diyan. At ito nga merong schedule ulit yung gampo naman ni Marcoleta at SP Cayetano na magkakaroon ulit ng hearing sa may Blue Ribbon Committee. Ayan, abangan po natin kung anong mangyayari yan, kasi talagang malaking gulo ito. Sigurado to, talagang magkakaroon ng bangayan to. At abangan natin yung sinasabi ni Erwin Tulfo, nakakasuhan niya itong si Marcoleta at saka si Alan Cayetano. Kung sakaling din niya maaresto at di sumunod yung usaa, bibit-bitin niya raw, kukwelyuhan niya. Grabe, kukwelyuhan niya at saka kakalad ka rin niyang palabas. Kaya yan mga kababayan, talagang matinding gulo na to. Kaya ito, abangan natin mga kababayan, hanggang dito lang ating update sa araw na to, at abang po natin sunod ng mga araw kung ano pang mga matinding kaganapan na mangyayari
dito sa Senado, no? At nakakawang ating bansang Pilipinas. Bye-bye po. God bless.